Alright mga kapatid, mainit na balita na naman no, na aktuhan ang barko ng China mga kapatid. Malapit no, sa baybayin ng Zambales. Talagang ayan ang ginagawa nila ngayon. No, pabalik-balik sila at papalapit sila ng papalapit sa atin mga tol. Na tila baga talagang inaagaw nila ang atensyon ng ating Coast Guard at sumasalisi no, sa ibang pagkakataon mga kapatid. Panoorin natin tong balitang to mula rito sa News 5 Everywhere. Bago natin to simulan mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nakitang maaligid malapit sa baybayin ng Zambales ang isang barko ng China. Isang linggo na sa Zambales ang BRP Teresa Magbanwa, pero 3 barko pa rin ng Beijing ang nagmamatigas umalis. Dahil nakikipagmatigasan sila mga tol, no? Talagang ipinapakita nila sa Pilipinas mga kapatid na kung gaano hindi nila nirerespeto ang ating soberanya. Kasi isang matibay na mensahe mga tol, no? Kapag pinapasok mo ang halimbawa teritoryo ng iba, nagsisiga-sigaan ka kahit na alam mo namang may claim sila doon at alam mo namang sila yung nasa legal na side o nasa legal side, kawalang respeto yun mga tol at pinapakita mo na hindi ka talaga nagbibigay ng galang sa kanila. 'Di ba? At ganoon ang ginagawa nila sa atin. Na talagang tila pinapakita nila sa atin na baliwala lang tayo mga tol. Baliwala lang tayo sa kanila. Tapos dagdagan mo pa na meron tayo ritong mga pro-China sa Pilipinas, no? Nakakapagdagdag pa sa kanila ng puwersa yan eh. Kasi tayo mismo rito sa Pilipinas nagkakagulo eh. Frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. We are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Niradyohan ng Philippine Coast Guard ang China Coast Guard Vessel 3304 na naaktuhang malapit na sa baybayin ng Zambales. Higit 1 linggo nang nagpapatrolya ang BRP Teresa Magbanwa doon dahil sa presensya ng mga barko ng China. Eto, gaano kaya kalapit to? Ayon sa PCG, 3 barko ng China ang nasa Zambales, kabilang na ang bumalik na monster ship. We have to make sure that it will no longer go near the coastline of Zambales or in Pangasinan. Malaking hamon daw sa PCG ang pagbabantay at pag-deploy ng mga barko. Biruin mo 1 versus 3. 'Di ba? Isang barko lang yung naka-deploy sa atin kasi nga kulang tayo sa barko eh. 'Yun ang problema eh. Tapos sila 3. Kaya nga nilang puntahan yung magkakaibang binabantayan nating area ng sabay-sabay mga tol sa sobrang dami nilang barko eh. Kaya nila magpapunta sa Scarborough, 'di ba? Kaya nila magpapunta sa Escoda, Sabina, sa may Pag-asa Island, kaya nila magpapunta rito sa may Ayungin Shoal. Lahat kaya nilang puntahan mga tol, sobrang dami nilang barko. Tayo pa isa-isa lang, tingnan mo. Nandito, matagal nang nagbabantay dito, BRP Teresa Magbanwa. Pag nag-overheat yan, papalitan ng BRP Cabra o ng iba pang mga barko. Habang yung ibang ginagawa ng China, nagpapakawala sila ng underwater drone, habang nagsasagawa ng 3D mapping o mapping dun sa underwater na pwedeng daanan ng mga submarine nila, di ba? Tayo naman busy no, sa pagharang sa mga barko nilang agaw atensyon mga tol. Dahil limitado ang kanilang asset at kailangan ng modernisasyon. The Philippine Coast Guard would require more assets for us to safeguard our maritime rights in the entire West, not just in the West Philippine Sea. Sana napapanood kayo ng mga mambabatas natin na bidang-bida sa mga mamamayang Pilipino dahil sa pamimigay nila ng mga ayuda. Sana napapanood kayo no, na kailangan ninyo talaga ng suporta at tulong. At sana sa susunod na maisama naman kayo sa budget. Kasi biglang may isiningit na 26 billion mga tol na talagang nanggigigil tayo nun. May isiningit silang 26 billion ayuda para sa mga kapusang kita. Makakatulong ba talaga yon sa mga mamamayang Pilipino? Lagi nga nating sinasabi sa mga reaction video natin mga tol Isang mamamayang Pilipino, bigyan mo ng 5,000 ngayon, bukas makalawa, ubus na yan tanong mo kung saan nila nagamit. Hindi naman nila napaunlad mga tol, hindi naman nila napalago. Hindi nga nila na budget para sa mas mahabang araw na pwede nilang ipangkain Karamihan dyan, 90% mga tol, inuubos lang agad dyan sa kung anumang mga bagay. Kasi hindi naman nila pinaghirapan yung perang yun Binigay lang sa kanila yun mga tol Uubusin lang agad nila yun. Tapos, ano na mangyayari?
Diba? Kaya dapat ang gobyerno natin gumagawa ng programa para turuan ng mga mamamayang Pilipino kung paano kumita ng sarili nilang pera o kaya magpalago ng sarili nilang kinikita. Ang problema mga tol, naaapektuhan pati yung ibang mga pangangailangan ng gobyerno katulad nito, halimbawa PCG. Di ba? Halos hindi na nga sila umuuwi dahil kakabantay nila sa mga barko ng China eh. But for our entire maritime jurisdiction, Si Pangulong Bongbong Marcos aminadong walang kakayahan ang Pilipinas na itaboy ang monster ship ng China. Nakakalungkot no, nakakalungkot isipin mga tol. Aminadong walang kakayanan ang Pilipinas na itaboy ang monster ship ng China. So mananatili na lang ba tayo sa ganon? 'Di ba? Alam naman natin ang problema, dapat ginagawa ng solusyon. 'Di ba? Hindi natin kaya dahil masyado silang maraming barko, hindi naman kailangan madalian pero sana nakikita natin yung progreso, 'di ba? Wala sana tayong nakikitang tinatapyas ang budget sa ating sandatahan. We don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong O 'di ba? Kung meron sana tayong ganun, na kaya natin sila itulak palayo kaso wala 'Di ba? So sana ngayon pa lang. 'Di ba? Binabalak at pinaplano na 'yan. Magkakaroon tayo ng submarine, magkakaroon tayo ng mas maraming barko, magkakaroon tayo ng mas maraming ganitong asset. Ang problema, nababalitaan natin tinapyasan yung budget ng ganito, tinapyasan ng 15 billion. Doon sa BICAM report, may mga blanco daw na ganito. Doon sa BICAM report, dinagdagan yung budget ng DPWH. Diba? Binawasan yung budget ganito, maisiningit na budget ganito, 26 billion para sa ayuda sa mamamayan. Grabe, diba? Antindi. Pero kahit na lamang ang China, patuloy pa rin daw igigiit ng Pilipinas ang ating soberanya. Wala, hanggang giit lang tayo. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Ano kayang iniisip ng China habang pinapakinggan nila yung sinasabi ni PBBM? Alam naman pala ng Pilipinas wala silang laban sa atin Angas-angas nila. Magkailan lang nagkaroon ng multilateral maritime cooperative activity ang Navy ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa ating EEZ. Bukas naman daw ang PCG na magkaroon ng trilateral maritime exercise kasama ng ibang kaalyadong bansa. Nagbabalita mula sa front. 'Di ba? Aminado mismo mga tol ang Pangulong Marcos. Talagang kulang na kulang tayo sa lakas. 'Di ba? At alam natin 'yan mga kapatid, kaya nga hindi natin gustong palakihin pa tong gulong to Kaya nga hindi gusto ng PCG natin na i-escalate pa yung gulo. Kaya nga be careful what you wish for sa mga nagko-comment dyan na gera na. Alam nila mga tol kung ano kakayanan natin Kulang na kulang tayo. Wala tayong aircraft carrier, wala tayong submarine, wala tayong maraming barko na kaya magbantay sa mga teritoryo at soberanya natin mga tol. Pero sana ngayon pa lang nakikita natin umaaksyon ng gobyerno, kumikilos sila, hindi puro policy lang, hindi puro giit lang, hindi pwedeng puro taas kamay na, hindi, amin yan, hindi pwedeng ganun mga tol Kung gusto mong depensahan, kailangan may depensa ka. 'Di ba? Kailangan meron kang mga kagamitan. Nakakalungkot lang mga tol kasi wala naman tayo magawa, hindi naman tayo humahawak ng budget Kung tayo nga lang masusunod bigyan natin ng mataas na budget itong natin sandatahan natin mga tol Kasi alam nyo kung bakit, parang investment din yan ng Pilipinas Bakit nasabing investment din yan ng Pilipinas? O biruin mo kung bibigyan nila ng mas malaking budget itong ating sandatahan o di lalakas ang Pilipinas. Magagawa na nating i-explore, magagawa na nating kuhanin yung mga nakatagong yaman dyan sa West Philippine Sea. Sino makikinabang? Di ba Pilipinas din naman? Ang problema, dahil nga napupunta lang sa bulsa ng iilan yung pera, di ba? Wala tayong sapat na lakas para kunin yung mga nakatagong yaman dyan. Sino nakikinabang? Wala, ibang bansa. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.